Hi ma'am, hi classmates. Medyo nakakatawa to kasi parang para akong ewan na nagbibideo sa sarili tapos magre-report mag-isa na parang may audience kahit wala naman. So ayun, iisipin ko na lang may mga tao sa harap ko ngayon kahit wala naman nakikinig talaga. Sarili ko lang. Ayun. No, so now, I'm going to start discussing about the Ibaloy's social classes and musical traditions and other some traditions. Yan, medyo natatawa ako pero kailangan ko na simulan to para maipasa ko na para sa report namin. So now, I'm going to discuss about first the social classes of the Ibaloys na mga taga Cordillera Administrative Region. Kanilang unang estado ng pamumuhay ay ang baknang or ang mga wealthy classes. Ito yung mga mayayaman. Kabilang sa kanilang mga ceremonial wealth ay ang akon at pishit. Ang una ay ang akon. Ito yung mga ceremonial wealth nila na heirlooms, jewelries, and properties. Heirlooms, ito yung mga pamana. Tapos, yung pangalawa naman yung peshit. Ito yung prestige feast or fiesta na it allows the poor na makihalubilo sa mga mayayaman. Pag piyesta na ito, naghahain sila ng mga hayop. Halimbawa na lang yung mga baboy tsaka aso. Itong mga hayop nito, bago nila ihain, binabasbasan muna ng mga pari na tinatawag nila na mambunog. Ayun, mambunog ay yung tawag nila sa kanilang mga pari. Ayun, okay na yung unang social class. Pangalawa naman yung mga mahihirap na tinatawag nilang abitug. Tapos pangatlo naman ay yung middle class na tinatawag nilang ito, kabilang pala dito sa mga middle class ay ang mga traders tsaka wage earners. Ito yung mga businessmen. Tapos, kanila namang council na tinatawag na tongtong. Ito yung mga namamahala sa kanilang village. Kabilang dito ay ang mga baknang or ang wealthy classes na may karapatang mag-govern ng village. And it also consists of wise men in the village. So, ayun, dalawa ang may karapatang mamahala sa kanilang village. The baknang, which is the wealthy class, and second is the wise men. Tapos, ayun, okay na tayo sa mga social classes. Sumunod naman ay ang mga kanilang some traditions. So, ayun, tungkol naman sa paggawa o pagbuo ng kanilang bahay, they built their houses far from one another. Bukod sa may mga malalaking distance sa kanilang bahay, their doors can be located, it's either on north or south. East or north pala. I'm sorry, east or north. East or north, ayun yung location ng kanilang pintuan ng bahay. Tapos, wala silang windows. Medyo nakakatawang isipin, wala silang bintana. So, parang ang init. Tapos, yung kanilang higaan, doon na sila mismo sa kanilang wooden floors. Alam naman natin ng mga Pinoy, mga wooden, gawa sa wooden o kawayan yung kanilang bahay, ating bahay. Tapos yan. Yung kanilang pintuan, meron siyang ladder. They enter through ladder and they pulled it at night. Paggabi, tinatanggalan nila yung ladder. Tapos, ano pa ba? Sumunod ay ang kanilang tradisyon nila patungkol sa may patay. Ayun, ito very unusual. Medyo nakakatawang isipin. Kasi yung kanilang coffin ay mas maliit pa kaysa sa bangkay. So, kapag hiniga yung bangkay dun sa coffin or casket, naka-fold siya na parang fetus. So, isipin nyo na lang,
para siyang fetus na nakalagay sa coffin. Yun. Nakakatawang isipin, pero yun yung kanilang tradition. Sumunod naman ay ang kanilang Ibaloy's cosmology. It consists of 3 worlds. Una ay ang Tabun or their sky world. Second is the earth world. And third is the Adungan. Ayun yung mga this inhabited by people with tails, yung mga taong may buntot. Ayun, yung underworld. Tapos meron din silang mga culture heroes. Sabi, 16 yung kanilang culture heroes. And one good example is Lawigan. Tapos, meron din silang parang mga Diyos-Diyosan. Ayun. Yun, isang halimbawa ay si Kabunian or Kabunyan. Siya yung may supreme power or moral authority para sa mga villagers. Tapos, siya yung nagpatupad na ihinto na yung headhunting practice or yung pagpugot ng ulo. Siya yung nag-stop nun. Tapos, is also associated with origin of myths such as flood, mountains, thunder and lightning, and day and night. Yun. Yung mga Diyos-Diyosan pa na iba ay si Kalasing. Siya yung Diyos-Diyosan para sa mga kabundukan or mountains. Tapos si Amdag for wind. Siya yung Diyos-Diyosan ng hangin. Tapos si Ampasit, Diyos-Diyosan ng woods. Tapos si Timungaw, Diyos-Diyosan ng mga tubig, water. Tapos si Pasang, Diyos-Diyosan ng space between earth and sky. So, yun. Okay na tayo sa kanilang mga cosmological beliefs. Tapos, sumunod naman ay ang kanilang mga musical traditions. So, their musical instruments, it can be played for 2 purposes. Una ay ang religious occasions, and pangalawa yung entertainment. For religious occasions, ang mga instruments na ginagamit nila ay ang drums, gongs, iron bars, that is used in ritual feast. Itong mga instruments na to, ito ay sacred. Masyado nila nire-respeto, pinahahalagahan, na ginagamit lang ito for religious occasions. At ang mga natatanging pwedeng gumamit lang nito ay ang mga older men. So, ayun. Pangalawa naman ay for entertainment purposes. For entertainment purposes, they used palkong. It is a bamboo stick which can be tapped on any surface. Pwede nyo siyang itap on a surface. Tapos, small thin piece of copper and or brass. Siguro para siyang whistle. Para siyang pito. Yun, ginagamit siya for entertainment purposes. Tapos, sumunod ay yung koleseng or nose flute. Sa ilong siya. Nose flute. Tapos, gumagamit din sila ng kading or juice harp. It is a small lyre-shaped instrument that when held between the teeth and it gives tones from a metal tongue struck by the finger. So, ayun. Para rin siyang wind instrument. Mapapansin natin yung for entertainment nila parang halos wind instrument. Halos lang pero hindi lahat. Tapos ang kanilang 3 most important musical forms are the Badyo.
ito yung mga vocal instrument. Sumunod naman ay ang gangsa. Pangatlo ay ang sulibaw. Tapos yung mga different songs, iba't ibang kanta yung mga pinapatugtog during various ceremonial feasts. Ayun. Nakadepende sa kanilang ceremony yung kanilang music. So, ayun. These are the things about the Ibaloys. I hope you've learned from what I've said, and I hope so you watch this video because I think it might be given in our exam. Thank you for watching. I hope you enjoy, even though I didn't enjoy. Thank you.